Wala po talaga. Halos araw-araw, Monday to Wednesday, sometimes Thursday, nasa Kongreso ako. Wala po kaming naririnig na mga usaping impeachment. Kaya nga para matuldukan na ang usaping ito, mas maganda na sabihin ni Vice President Inday Sara kung sino-sino yung mga bumulong sa kanya na kuno abe confirmed yung impeachment na mga plano na yan. Because sa dami ng pinag-uusapan tungkol sa budget at yung mga nagsasimultaneous pang committee hearings, wala kami nakikitang mga seryosong kongresistang nagtatrabaho na nag-uusap-usap tungkol sa impeachment. So, maganda rin ito para matingnan niya na baka mamaya kinukuryente siya ng ibang mga nasa palibot nila. Kasi, siyempre, minsan ganyan yan pag may mga conflict. Natural talaga sa politika na merong mga whisperers with vested interest. So, mas nakakagulo yan. So, mas maganda rin sa ikakapanatag ng loob ni Vice President at sa lahat-lahat na matuldukan yung issue na yan. Kasi paulit-ulit siya, maski hindi naman totoo. At hindi nga siya karapat-dapat pag-usapan. Follow-up lang, so parang walang panahon, lumalabas wala kayong panahon to even entertain that kind of move kahit may mag-file. Okay. Yes, at hindi talaga siya napag-usapan. Tsaka kung si Manny Bugato po, i-reality check lang po, pero bang sapat na panahon ang Kongreso para siya ma-impeach? Kasi budget time ngayon. Budget time, mag-i-election na sa October, filing na. Yeah. Diba? Hindi lang po yan. Kung titingnan po natin kasi may filing ng October, yung budget briefings and deliberations talagang kinumpres. Kaya nga, kunyari, gabi na natatapos at talagang isinisingit yung lahat ng departamento na kayang isingit. Pero kulang pa rin sa oras.